Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin yung mga pagbaha sa Manila in other parts of the country kasi walang tigil sa pagtutuligsa yung mga DDS vloggers at maging si Sara Duterte na walang ginawa kundi mag-travel na personal yung sadya. Wala man pakinabang yung ating bansa sa mga travels niya, hindi tulad ng ating Pangulong Bongbong na nasa Amerika. Pero trabaho pa rin yung ginagawa. Pero si Sara, pampersonal para sa kanyang tatay. Umatake na naman po doon sa, sa dahig. Sinisisi yung ating Pangulong Bongbong sa mga pagbaha. Pero yung mga flood control projects ng kanyang tatay na 11,000, 6 years mga kababayan na naging Pangulo, hindi man nasolusyonan yung mga flooding sa ating bansa, wala silang sinasabi. So basta, lahat ng problema na iniwan ng mga previous administrations dapat solusyonan ng ating Pangulo in 3 years. Yon ang gusto nilang mangyari mga kababayan. And in fact, ang paglala ng flooding sa Metro Manila, kagagawan po ng mga policies in projects ng kanyang tatay. And in fact, may congressional investigation na nga po na isasagawa dahil sa masamang epekto ng Dolomite Project sa Manila. At hindi lang yung Dolomite mga kababayan, kundi pati yung mga reclamations na inapprove ng previous administration. Napakarami ng mga reclamation projects dyan sa Manila Bay na nagpalala sa mga flooding sa Metro Manila and neighboring provinces. Pagkatapos, ang ituturo nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. But anyway, ganun talaga po. Meanwhile, yung ating Pangulo nasa Amerika ngayon, pero closely monitoring po sa mga kaganapan dito sa atin. In fact, may advisory po siya. Yan pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan ninyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong mga local government units at ng national government. Sa isang video message, tiniyak ng Pangulo na nakanda ang mga relief goods at medical team sa mga lugar na nasalanta. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat ng mga ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Saad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa gitna po ng mga trahedya, mga pagbaha, imbis tumulong, namimirwisyo pa, propaganda pa rin mga kababayan ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Ganon katindi sila. Kakaiba. Di ba dapat pag panahon ng calamity, isang tabi dapat yung politika, tumulong sa pag-asikaso ng ating mga kababayan. Kaya minsan, nagkakaroon ng comparison tuloy noong panahon ni Digong bilang Pangulo at saka ni Leni Robredo bilang Vice Presidente. Si Leni Robredo noon, mga kababayan, at least umiikot po sa mga nasalanta. Si Sara po, yung unang pagbaha po, last year, lumarga pa Germany si Sara Duterte. Outside par siya. Pero siya pa ang may lakas ng loob na mag-criticize. Ngayon, ganun din po ang ginawa niya. More than 2 weeks na siya na nandun sa dahig para sa kanyang tatay. Pagkatapos, may lakas ng loob pang magkritika. Mamaya i-replay ko po sa inyo kung ano yung pinagsasabi ni Sara habang nandun siya sa dahig at walang ginagawa. Panay tuligsa sa ating gobyerno. Habang yung ating Pangulo nasa Amerika, trabaho yung ginagawa. At patuloy ang kanyang monitoring dito sa atin mga kababayan para siguruhin na ligtas yung ating mga kababayan at saka may pagkain ang mga nasalanta ng pagbabaha mga kababayan. Yan ang ating Pangulo. Parang pagod na. Bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita, nag-official visit po tayo sa Pangulo ng Amerika, si President Trump, ay nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila
upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon. At siyempre, ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Siguraduhin natin mas lalo pang mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa ganitong klaseng sitwasyon. Multitasking na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, halos hindi na natutulog po. You see? Hindi naman siya pwedeng hindi pumunta sa Amerika kasi mga kababayan, inimbita siya ang napaka-importanting ally natin po, si US President Donald Trump. Pero sabi ng ating Pangulo, before siyang umalis, nakapagbigay na siya ng instruction sa lahat ng agencies. At ito naman po ng mga agencies ng ating gobyerno, alam naman na nila din, institutionalize na po yung mga response ng ating different agencies ng ating gobyerno. Only that, syempre, kailangan pa rin yung mga instructions. Kaya yun ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ito po, Presidential Communications Office 16 minutes ago, bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinabilis na ng San Miguel Corporation ang paglilinis ng mga drainage sa Commonwealth Avenue upang matiyak na hindi makakadagdag sa pagbaha ang MRT-7 project. Yan po. Sabi dyan, binibilisan ng San Miguel Corporation ang clearing ng mga inlet at outlet ng mga drainage na apektado ng MRT-7 sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. At bago pa man ang mga pag-ulan, nagtanggal na rin ng debris ang SMC para masigurong hindi ito bumabara sa mga drainage. Ito'y bilang pagsunod sa utos ng Pangulo na tiyaking hindi dapat makadagdag sa pagbaha ang anumang infrastructure project ng national government. Ito naman yung message ng ating Defense Secretary. Sige po. Mga minamahal nating kababayan, gusto lang po iulat ng inyong abang lingkod na ako po'y binilinan constantly ng ating Presidente bago pa man ako umalis na bantayan maigi ang relief efforts, rescue efforts at saka iba't ibang mga coordinated responses ng ating gobyerno dito sa Bagyong Krising. Ngayon po na nandito tayo, ako po ay kausap si General Bronner sa ating Armed Forces of the Philippines at i-coordinate din po niya ang mga kinakailangan na tulong sa US Indo-PACOM upang magamit po ang EDCA facilities at iba't ibang pang mga kagamitan na kinakailangan na katulong ng ating Armed Forces of the Philippines upang makaresponde sa ating mga kababayan. At bago po yan, kami po ay nag-meeting ni na Secretary Gatchalian, kaya po nakapreposition na po ang mga relief goods. Ngunit ganun pa man, kahit na nandito po kami at nakikipag-usap hinggil sa mga importanteng mga issue, kami po ay nakatutok bilang chairperson po ng NDRRMC at saka OCD sa ating Interagency Coordinating Cell kung saan 24/7 po na nakamonitor at sinusubukan po natin hindi lang po sagutin ang mga pangangailangan ng ating mga nasalanta kung hindi anticipate ang mga susunod pa na kinakailangan gawin. Umasa po kayo na 24/7 po nakatutok ang ating Pangulo at dito po sa Amerika, nandito po ang ating mga counterparts, ang US Indo-PACOM, kung saan nakikipag-usap kay General Bronner upang saan pwede makipagtulungan. Nandiyan na rin po ang Japan at iba pang mga kaalyado natin. Dito po makikita ng ating mga kababayan ang benepisyo ng pakikipag-ugnayan ng mga armed forces para makaligtas sa ating mga kababayan laban sa mga hamon ng kalikasan. Salamat po. Ayan po.
Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., agad na inilunsad ngayong araw ang libreng sakay para sa mga commuter na naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha sa Manila. Kahapon po ito, naserbisyohan ng mga bus mula sa DOTR, Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard ang mga stranded na pasahero sa iba't ibang bahagi ng lungsod na naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan. Ayan po, mga kababayan. Yan ah. Sige ang serbisyo po ng ating mga different agencies ng ating gobyerno. Libreng sakay po siya kahapon and maybe hanggang ngayon. Pati sa MRT3, LRT1 at LRT2. Yan ang disaster response ng DPWH. Sige po ang kanilang pagtrabaho. Taliwas sa mga propaganda ng mga DDS, mga kababayan. Ito naman yung mga taga-DSWD. Yan o. Sige lang ang kanilang trabaho. Yan o. Total assistance provided 45 million plus to 224,000 plus affected families. 1,600 plus affected barangays. Sa iba-ibang lugar, mga kababayan, including Metro Manila, regions NCR, 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 9, 10, 11, pati Caraga and Car. So, huwag po tayo maniwala sa mga paninira ng kampo ng mga Duterte. Si Sara ito, mga kababayan, pakinggan ninyo kung ano ang mga pinagsasabi. Na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Yan ang topic niya. Any questions? Madam Bibi, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo. Alam naman po natin na meron po sa Congress na pagkukulo. Imbestigahan po yung Dolomite Beach na kailan daw po pagbabaka sa Metro Manila. So marami pong ulit baha ngayon. Baka i-lintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga projects. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay investigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na na parte yan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga, sinabi ko na, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nagbabaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin implement yung plano natin? Unang-una, doon mismo sa lugar niya, sa Davao. Davao na yon, mga kababayan. More than 30 years na sila doon. At yung previous administration ng kanyang tatay, ang inallocate sa pork barrel, 52 billion. Pero sa Davao, nagbabaha pa rin. Bakit ganon? Tapos, sa panahon ni Digong, ang flood control projects, mga kababayan, na inimplement, based sa record ng DPWH, more than 11,000 flood control projects. Hindi pa rin nasolusyonan yung flooding sa ating bansa. Tapos, hinanapan nila ng solusyon yung ating administrasyon na nag-implement sa buong Pilipinas ng 5,500 na mga flood control projects. Buong Pilipinas yon. Pero sa kanila, more than 11,000. Yung sarili nila, hindi nila biniblame. Tinuturo nila yung present administration. Pero yung previous administration, na 6 years, at nag-implement na napakarami ng mga flood control, tahimik sila doon. Short pa nga pala ako, mga kababayan, hindi siya 11,000. Yan o, 13,917 flood control project
during the previous administration. Kaya sabi dyan, the Marcos administration is carefully reviewing past flood control projects without public blame or social media attacks. Instead, it focuses on finding solutions in addressing any issues to improve flood mitigation and community protection. From July 2022 to 2024, the Marcos administration has successfully completed 4,700 flood control projects. Additionally, more than 4,200 projects are currently underway under the Build Better More initiative, which includes several major infrastructure projects. Nagre-react sila sa review na ginagawa mga kababayan ng ating administrasyon kasi nga po guilty sila. Tulad nitong na-found out ng MMDA, yung Dolomite Beach ay siyang cause mga kababayan kung bakit naging madalas na yung pagbabaha at madali na tumaas yung tubig at pag mataas ng tubig, matagal na mag-subside yung baha. Kasi nga po, may harang yung lagusan na harang ng Dolomite Beach. Sabi yan ng MMDA, kaya iimbestigan ngayon ng Congress. Ang nag-file ng resolution po, hindi man kaalyado ng ating Pangulong Bongbong. Si Terry Ridon, Bicol Saro Party List. Ang inclination ng Bicol Saro Party List po, yung sa mga militant. Parang yung sa impeachment po, wala mang kinalaman yung ating Pangulo ni yung mga kaalyado niya. Kasi ang nag-sponsor po, ang nag-file, mga militant, civic organization, ini-sponsoran ng mga militant. Kaya lang, ang mag-imbestiga po yung Congress sa mga gastos ng confidential funds at nang magbanta na si Sara sa ating Pangulo, in-endorse na po yung fourth impeachment laban kay Sara. Na-discovery kasi yung mga anomalous na paggamit ng pondo. Siya ngayon galit na galit mga kababayan. At sinasabi niya, lahat biniblame sa previous administration. Yan ang sinasabi niya mga kababayan. Ituloy natin. Na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno. Hindi yung magtuturo sila ng ibang tao. Kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. Hindi po yung ating Marcos administration po ang nagtuturo. May mga findings yung mga scientist natin. Malinaw po yung kanyang tatay yung nag-approve ng mga projects dyan sa Manila Bay kasama yung Dolomite Beach po na hindi pinag-aralan. Pagkatapos ngayon, palala ng palala ang mga flooding na nangyayari dyan sa Metro Manila, mag-uugas sila ng kamay. Sasabihin, pinopolitika sila. Yan ang problema po eh. Tapos nire-review yung mga projects sa flood control. Nang ma-found out na mga defective yung mga flood control projects, sasabihin nila, lahat biniblame sa kanila at itinuturo. Wag lang pala i-review. Paano natin maitatama, masusolusyonan kung hindi i-review yung mga in-implement na mga projects? Tapos sasabihin mo, dapat nakatutok sa solusyon. Paano masusolusyonan kung hindi i-review yung pagkakamali? Di ba? Yan ang problema dito kay Sara Duterte mga kababayan. Nga nire-review kasi nakitaan ng mali. Kasi kung tama, di sana sa 13,000 flood control projects in-implement ng inyong tatay, hindi na sana nagbabaha sa Pilipinas. Di ba? Nagiging very defensive sila. Mga kababayan, kasi santambak na mga problema ang iniwan nila sa ating administrasyon. Kasama doon ang utang. Yung utang po, pagkatapos ang itinuturo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa trilyon-trilyon na utang. Ang may pinakamalaking inutang po, yung tatay ninyo. But anyway, kasagsagan mga kababayan ng pagbaha sa Manila, may isang hero na nagligtas mga kababayan sa isang bata na nahulog po doon sa kanal na may ongoing construction yata dito. May hinuhukay dito mga kababayan. Biglang tumakbo itong bata. Biglang nahulog dyan. Diritsong inanod. Pero may sumagip mga kababayan na isang lalaki. Yan
Kita ninyo? O yan, yung bata nahulog, biglang sinagip. Yan napakadelikado, napakalakas ng agos ng tubig po sa kalsada. Yan Yan. Fortunately, naligtas yung bata at hindi din na-disgrasya yung lalaki. Safe naman po silang dalawa. Yan Yan Yung nanay siguro to nasagip, nahulog yung bata. Nagkagulo dyan yung mga tao. Ito, mas malinaw ito mga kababayan. Ulitin natin. Yan, dumatakbo siya. Tapos biglang nahulog doon sa ayan. Napakalakas ng agos. Nahulog dyan sa kanal siguro. So, nailigtas siya mga kababayan. Yan yung lalaking nagligtas mga kababayan. Sabi dito, not all heroes wear capes. Kuya did not think twice. Nang makita niyang nahulog yung bata sa butas sa gitna ng kalsada na may rumaragas ang tubig, tumalon siya agad. Hindi siya nag-alinlangan. Nilusong niya yung baha kahit delikado, kahit pwede siyang mamatay. Pwede siyang matangay nito pa ilalim. He just wanted to save the kid. Walang safety gear. Just this, he soaked sando. Hindi niya inisip if may baback up sa kanya. Pero grabe yung tapang. And sobrang nakakabilib lang kasi gusto niya talagang tulungan at protektahan ang bata. Kahit na pwede siya mismo yung mapahamak. That's not something you see every day. Most people would freeze or wait for someone else to act. Or yung iba, sisigaw na lang. Pero si Kuya, he moved without hesitation. Kaya saludo kami sa iyo, Kuya, because sometimes a true hero does not need powers or fame or even a cape. Minsan sapat na yung puso, encouraged to do what is right kahit kapalit pa ang buhay. Yan ba? Siguro dapat bigyan ito ng ng recognition by the local government or by the DSWD. Tulungan din siguro yon. Pwedeng bigyan din ng 80,000 pesos. May nabasa tayo mga kababayan na ito yung dapat binibigyan ng 80,000 pesos ng DSWD. O di ba? Hindi yung lumabas sa lumabas sa imburnal. Okay na yon, na nabigyan ng tulong din para mabago yung buhay. Pero ito, mga kababayan, isang bayani. Instinct siya, mga kababayan. At talagang matapang siya. Siguro marunong talaga naman siyang lumangoy. Kaya hindi siya nag-hesitate na sagipin yung bata. Kaanga talaga yung kanyang ginawa, mga kababayan. Sinagip niya talaga. Nakapayong siya. Ulitin natin. Yan, nakapayong Ayun. Sinagip niya bigla. O diba, mga kababayan? Alahin nyo! Dali! Ang bata! Alahin, nalusot yun! Ayan. Ang bata nandito na! Ben! Dali na, Ben! Diyan sana makapasok Grabe, napakadelikado. Naligtas mga kababayan ng lalaki. So, kahanga-hanga talaga yung ginawa ng lalaki. Hindi man identify kung sino yon. Baka sa mga susunod na reports, identify kung sino yung lalaki. Isang bayani. Ito yung latest na situation mga kababayan sa Espanya, sa Manila. Yan May baha pa rin, pero mababaw na lang. Flooded pa. Espanya, Lacson, 1 feet. Yung lalim ng tubig. Ito yung latest update naman po. Nasa 118,000
3,000 na customer ng Meralco mula NCR at karatig probinsya ang walang kuryente dulot ng habagat, brownout. Kasi siyempre, pinatay muna yung serbisyo ng kuryente para maiwasan yung mga aksidente. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. Pwede kayo magnegosyo nito. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by Maritoni Fernandez, isang cancer survivor. Ito yung mga nag-business, mga kababayan. Nitong yan. Pa-orient kayo, mga kababayan, sa aking anak. Tingnan ninyo. Mga napakababata pa, pero naturuan na magnegosyo. O di ba? Mga kababayan, paturo kayo sa aking anak. Orient kayo, mga kababayan, para kumita. Yan si Ismo Laude. Gumagamit din po ng amazing pure organic barley. Si Piolo. Ito yung aming distributor sa Australia. Si Marian Rivera. Mag-message lang po kayo. Yan, mga stocks namin po. Para sa mga orders ninyo. And business inquiries. Kahit si Manny Pacquiao. Si Marian Rivera. Napakalaking company po siya. Oh. Kita ninyo, mga kababayan. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig sa imported bags and wallet, dumiretso na rin kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika.